Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo ay nasa audio lamang. Ito ay mga pangangaral ni Brad Eli Soriano. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. At ating bibigyan ng reaction pagkatapos ng video. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. Halina at atin ng panoorin. Sa isang pag-aaral na napapanahon tungkol sa tinatawag na Pasko. Yung Pasko na nung Inglesin naligaw. Naligaw. Kasi po yung Pasko, Paskwa, Pax, peace. Sa English, talaga yung peace. Inyo ba nakikita isa sa mga popular na mga kawikaan pag Pasko, yung peace on earth to man of goodwill. Galing po yun dun sa salitang nakasulat sa Lucas Kapitulo 2 at versikulo 14, nang ipanganak ang Panginoong Hesus ay nagkantahan ng mga anghel. Isang malaking hukbo ng mga anghel ang umawit at ang kanilang kinanta ay yung famous na yon na saying na Glory to God in the highest and on the earth peace to men of goodwill. Ayon. Gloria in excelsis Deo. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Ayon. Yun ang Pasko eh. Yung kapayapaan na ibinabalita ng mga anghel. Na ito po ay napagkamalian ng mga nagdiriwang ng Pasko ngayon. Kasi diyan po nanggaling yung salitang Pasko, Pasko. Yun ho ang mga katumbas nun na mga salita na nang Inglesin, naligaw ng kaunti. Nawala sa grammar. Kasi, ang lagi na lang itinutumba sa English doon sa salitang Paskwa, o Pasko, o Paz, o Pax. Ang itinutumbas dyan, pagka sa English ay Christmas. Hindi ba? Eto. Pakisulat. Yan. Na, ito po, kung ililiteral mo na i-translate, kung saan ang galing yung Christmas, ito po'y galing sa salitang Latin na or ayan. Yan po lang galing yan. Sa salitang Latin na Christes Maese or Christ's Mass. Misa ni Kristo. Di ba? Misa para kay Kristo. Kasi maraming misa na ginaganap taon-taon. Alam nyo ba na sa simbahang Katoliko, araw-araw may misa? Alam nyo po ba yon? Alam nyo lang ba kung kailan walang misa? Kung kayo talagang Katoliko, lalo na yung nagsara na ng pinto. Di ba merong sasabi, Katoliko sarado raw sila. Alam nyo, sa Katoliko, isang doktrina ng Katoliko, araw-araw may misa. Minsan lang sa isang taon walang misa. At yun ay pag Biyernes Santo. Tandaan nyo. At yung mga misa na ay napakaraming klase ng misa. Merong misa para sa mga santo, may misa para sa mga kung sino-sino, sa mga individual na tao, para sa pare, para sa papa, para sa kardinal. Pero yung 25, tinatawag yon na Christmas, yung 24,
na pa-25 ng hating gabi. Yun ang Christ Mass. Christ's Mass. Ayun. Yun ang misa para kay Kristo o ukol kay Kristo o misa ni Kristo. Yun ang, doon ang galing yung sa salitang Christmas. Na hindi katumbas nung talagang diwa na dala-dala nung sinasabing Pasko. Kasi yung pong Pasko, Paskwa, ang kahulugan nun ay kapayapaan. Doon ang galing yon sa 2.14, sa Kastila at saka sa Latin, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Luwalhati sa Diyos, sa kataas-taasan, sa lupa'y kapayapaan. Kaya si Kristo yung kapayapaan para sa lupa. Si Kristo ang may dala-dala ng kapayapaan sa mundong magulo. Nung ipanganak si Kristo, ipinakilala ang isang dakilang kapayapaan para sa tao nung mga anghel na nagkantahan. Mabuti basahin natin. Sa tinumpisahan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mangatakot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayun, sa lupa'y kapayapaan. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. You know, narinig yung kanta na yan, ano? Doon galing yan doon sa 2.14 ng Lucas, na nung ipanganak si Kristo, nagkantahan yung malaking hukbo ng mga anghel sa langit, na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan, and peace on earth to men of goodwill, sa mga taong nakalulugod sa Diyos. Ayun. Kaya alam nyo, ang pinag-ukulan ng Pasko, hindi naman lahat ng tao eh. Yung paz o kapayapaan, iniukol yon sa mga taong may mabuting kalooban. To men of goodwill, doon iniukol yung Pasko. At ang Pasko, kung mapapansin ninyo, doon sa talata, hindi po yung petsa. Ang Pasko, yung pinanganak. Hindi yung petsa ng pagkapanganak, kundi yung Pasko, yung ipinanganak, yung Kristo, yun ang kapayapaan. Siya ang Pasko. Meron o ba tayong pruweba sa Biblia? Siya yung Pasko, na siyang kapayapaan, o peace, or pax, or Paskwa. Pakinggan nyo dun sa 2.14 ng Efeso. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Yan. Siya ang wika, ang ating kapayapaan, ang sabi ng apostol na si Pablo. Ang kapayapaan o Pasko ng mga Kristiyano, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating kapayapaan. Siya yung Pas. Siya yung Paskwa. Siya ang Pasko. Kaya hindi ho yung peche.
Alam niyo po ba kung bakit kami tutol na ang Pasko'y 25? Hindi kami tutol na may Pasko eh. It is a very great idea to have peace on earth. And we are not against it. But we are against the teachings of the Catholic Church that Jesus Christ was born on a December 25, some 2,000 years ago. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Hindi pwedeng ipanganak si Kristo ng December 25. Why? For the simple reason that Jesus Christ was born, according to the information being provided for by Luke, one of the evangelists in the Bible, na si Kristo ipinanganak ng isang gabi na yung mga tupa nanginginain. May mga pastor doon, nanginginain sa bukid. Tapos, ipinanganak nga siya sa pasabsaban eh. Ibig sabihin, bakante yung pasabsaban. Ha? Walang mga hayop sa koral. Di ba? Yung pasabsaban, nasa koral yun. Ano? Pagka yung mga hayop nasa koral, nilalagyan ng damo yung pasabsaban para makain ng mga hayop. Eh sa tiempong ito, walang mga hayop sa koral. Ang mga hayop nasa bukid. Tapos yung pasabsaban is empty. Kaya si Kristo ngayon, dun inilagay sa pasabsaban. Ano mga kapatid? Tapos, asan yung mga hayop? Nasa labas, kumakain ng damo. Eh pagka Disyembre, yelo na. Kaya wala nang damo ron. At wala naman akong nakita sa encyclopedia, kahit saan encyclopedia, na may mga tupa na kumakain ng yelo. Wala akong nakita, no? Kaya nga, kayo rin mismo saksi na talagang may yelo pag Pasko eh. Ha? Sa Bethlehem. Di ba yung kinakantakanta na pag may Christmas tree nilalagyan mo ng mga bulak, ano? Yung bulak symbolic of yellow or snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. Ayun. Bakit white Christmas? Kasi talagang doon sa pinagpanganakan kay Kristo, maputi ron, yelo, may niebe. May snow. Hindi pwedeng siya ipanganak ng 25 ng Disyembre. Alam nyo ba kung bakit nagkaroon ng panganganak na 25 ng Disyembre? Yan ho'y napagtibayan lang sa Church in Rome. Pinagtibayan ng Iglesia ng Roma noong mga taong year 330 AD. Ibig sabihin, 300 taon nang nakapanhik sa langit si Kristo nang lagyan nila yan ng petsang 25 de Disyembre. At ito po isang ayon sa Catholic Encyclopedia o sa Compton's Encyclopedia, volume 5, page 403. Na yan ay nag-umpisa lang that practice started celebrating Christmas on December 25, more or less on the year 330 AD. Yan ang kasaysayan. Alam niyo kung bakit nagkaganon? Kasi ang unang-una, pinagdiriwang, wala kasing petsa sa Biblia, no? Sa Biblia, basahin yung buo. Walang petsa. Hindi nilagay yung petsa ng pagkapanganak ni Jesus. Sipin nyo, ha? Such a very important date, hindi nilagay sa Biblia. Naniniwala ba kayo ang Biblia particular sa petsa? Naniniwala po kayo, mga kapatid? If you're going to read the Bible and if you're studying the Bible is very particular about dates. Pati nga yung hula niya, eksakto kung matupad sa petsa. Atin nyo, ha? Nung ang Jerusalem ay salakayin ni General Tito na magiba ang Jerusalem, naganap ito sa petsang ganito. Sa Daniel. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem. Kailan? 70 taon. 70 taon, 70 AD. Kaya kahit tignan mo sa history, talagang sinalakay ng pwersa ni General Tito ang Jerusalem, sinira 70 AD. At alam niyo po ba na hindi lang yun ang petsa na particular na ibinigay ng Biblia?
Marami pong mga petsang ibinibigay ang Biblia. Meron pang eksakto sa araw eh. Ano? 12. Dun sa Daniel pa rin, mapalad yung naghihintay at datna ng 1,200. Mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1,300 at 35 araw. 1,335 days. Ano? Ayan. Tingnan nyo, kaya ang Biblia, particular sa petsa yan eh. Nung unang taon ng, sabi, sa Exodo 12. Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Tingnan nyo, ang Diyos particular sa petsa, no? Pero mag-iisip ka eh. Yung pagkapanganak kay Kristo, hindi hinulaan ng eksaktong petsa. At nung maganap na yung pagkapanganak, hindi inirecord ng 4 na ebanghelista na nagsulat tungkol sa buong buhay ni Jesus, yung petsa ng kanyang pagkapanganak. Kaya ngayon, dyan ho nagkaroon ng confusion ng mga tao. Kung wala silang petsa ng pagkapanganak kay Kristo, ito po, babasahin ko sa inyo ang ulat na ating makikita sa history. Ito po. Because there was no knowledge about the date of Jesus' birth, they had to be selected. The Eastern Orthodox and the Eastern Rite churches within the Roman Catholic Church chose January 6. Ayan. Ang pinili ng Orthodox Church is January 6. Alam niyo po ba, ang Katoliko ay hati-hati sa iba-ibang ng una. May Orthodox, may Eastern, tapos merong nasa Rome. Dati magkakaisa yan eh. Nagkaroon lang ng breakaway. Pero magkakaisa yan, tinatawag na Catholic. Yung Catholic Orthodox, pinili nila yung January 6, which is the feast of the Epiphany sa Katoliko. Epiphany. E-P-I, tapos funny. P-H. Hindi. P-H-A-N-Y. Ayan. Yung Feast of the Epiphany, which means the appearance. Yung Epiphany means appearance yun, yung manifestation. Doon daw lumabas si Kristo sa mundo. January 6. Pero later on, ang Roman Church, the Western Church based at Rome, chose December 25. It is known from a notice in an ancient Roman almanac that Christmas was celebrated December 25 in Rome as early as 336 AD. Ipinagdiwang ng Western Church sa Rome ang Christmas December 25 as early as 336 AD. Ayan. Ayon sa istorya. Ngayon, alam nyo ba mga kapatid kung saan ang galing yung pagkuha nila nung December 25 na yon na pinaka celebration sa sa Christmas? Sa Catholic Encyclopedia, ganito po ang nakasulat sa volume 2. Eto, babasahin ko ng buo. Hindi ko na ho dinala yung Catholic Encyclopedia, pero isinulat ko na lang. Ang sabi rito ay ganito. Sa page 607, baka meron kayong Catholic Encyclopedia, hindi ho amin yon, sa Katoliko yon. Kayo na ang bumasa kung mali ang sinasabi ko. Sa isang susunod na pagkikita natin, The Catholic Encyclopedia Volume 2, sa page 607. Ito ang mahalagang impormasyon sinasabi sa atin ng Catholic Encyclopedia. You please listen. Christmas, the feast of the Savior's birth, is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on 25 December and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown. Ayan. Inaamin ng Catholic Encyclopedia that the actual birth of the Lord's birth is unknown. Ngayon, and its commemoration was generally included in the Feast of Manifestations or the Epiphany on January 6. During the first
3 centuries of the Christian era. Ayan. Inaamin ng Catholic Encyclopedia, yung sinasabi ng Compton's Encyclopedia, na talagang nung una pinagdiriwang ito ng Katoliko sa Feast of the Epiphany. Until 336 AD. Ngayon, ano nangyari? In about the year 330, however, the church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the true Son of Justice. This was the day which has been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. By the end of the 4th century, this Roman date of the Nativity celebration was universally accepted by all churches, both in East and West. Alam niyo kung bakit ginawan December 25? Kasi, yung palang December 25, meron ding feast, meron ding piyesta, yung mga Romanong pagano. Alam niyo kung ano pinagdiriwang ng paganong Romano dun sa 25 ng Disyembre. Ang pinagdiriwang nila noon, yung Feast of the Unconquered Sun. Akong tagtagurian yan ay tinatawag na equal Saturnalia. Ayun. Yan ang Saturnalia na ipinagdiriwang ng paganong Romano. Ngayon, sa kagustuhan ng mga Katoliko Romano naman, na meron din silang ipagdiwang sa araw na yon, isinabay nila yung pagdiriwang ng birthday ni Kristo sa birthday naman nung Diyos-Diyosa ng mga paganong Romano. Hindi kaya kayo kinikilabutan, mga kapatid? Na yung pagdiriwang mo sa anak ng tunay na Diyos, kasabay ng pagdiriwang dun sa isang Diyos-Diyosa ng mga Romano. Yun ang ideya kung bakit ginawang 25 yan. Samantalang, nung nakakaraang mga panahon, bago dumating yung 336 AD, pinagdiriwan yan ng January 6. Ngayon, after 4 centuries, on the 4th century of the Christian era, natanggap yan ang lahat ng mga churches sa buong mundo. Pati na yung mga dating mga Orthodox, tanggap na rin nila na 25 na ng Disyembre. Nahawa na silang lahat. Kasi alam nyo, hindi naman ang Pasko yung peche. Ang Pasko yung ipinanganak, yun ang kapayapaan natin, yung Kristo. Siya ang ating kapayapaan. Hindi naman sinabing, ang kapanganakan niya ang ating kapayapaan. No. But He is our peace. Siya ang ating kapayapaan. Si Kristo mismo yung Pasko eh. Kaya, hindi mahalaga yung pecha. Ngayon, tatanungin natin, ba't kaya Diyos, sa dinami-dami ng petsa sa Biblia, yung pagkapanganak ng anak mo'y walang petsa. Di tanungin natin ng Diyos kung bakit walang petsa. Ba't di niya pinalagay ang petsa? Totoo namang ipinanganak. Pakinggan niyo kung ano ang dahilan. Mika 5:2. Ganito ating mababasa. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit, upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ayon. Yung lalabas sa Israel, yun nga yung Kristo, ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. He is from everlasting. Paano mo pepetsahan yun? Everlasting pala yun. May petsa ba yung eternity? Because He belongs to eternity and He is from everlasting. Kaya hindi pinalagay ng Diyos ang petsa. Kasi lalabas, si Kristo ngayon, magdadalawang taon na. Si Kristo. Hindi pa pinanganganak ang mundo, may Kristo na eh. Paano mo sasabihin ngayon 2,000 years lang si Kristo? Kagaya ng paniwala ng Iglesia ni Kristo, kailan nag-umpisang magkaroon ng Kristo? Babasa. Nakita si Maria na kanyang ina nagdadalang tao. Ano ang dinadala? Tao! Ano si Kristo? Tao! Ayun. Doon lang daw nag-umpisa si Kristo nang ipagdalang tao ni Maria. Mali. Kasi sabi sa Biblia, ang pinanggalingan niya, buhat ng una.
buhat ng walang hanggan. He came from everlasting. Paano lalagyan ng petsa? Kaya hindi nga ipinalagay ng Diyos yung petsa. Bakit? It will be contrary to the truth. Hindi totoo yun na si Kristo ipinanganak ng ganon. Kasi talaga siyang ipinanganak na nung pang walang petsa. Wala pang mundo, wala pang kalendaryo mundo. Pinanganak na siya ng Ama. Oh. This day I have begotten thee, says the Father. Kailan yung day na yon? Wala pang petsa nun wala pang kalendaryo nun Pagkatapos lalagyan mo ng definite na petsa si Kristo, lalabas hindi nga siya Diyos, tao nga siya. Pero palibasa ay Diyos siya, galing sa walang hanggan. Kaya wala pinalagay ang Diyos na petsa sa Biblia. Ngayon, if you want to celebrate the birth of Christ, celebrate it daily. Di ba? Kayo man mga Katoliko man, yun ang pangarap, tila. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Sana araw-araw ay Pasko. Meron mga ganong kante. Kaya nga nangangarap silang araw-araw sana Pasko Di ba? Meron ganun mga tao, araw-araw gusto nila may kapayapaan, araw-araw gusto nila nagmamahalan, araw-araw nagbibigayan, hindi lang nila magawa. Kaya nga, ginagawa na lang nila minsan sa isang taon. Which is contrary to biblical truth and doctrines. Kasi, ang Pasko, mga kapatid, ay hindi naman isang araw lang dapat meron tayong kapayapaan We must have Christ in us every day of the year. Pakinggan nyo. Lucas 9:23. Pakinggan nyo sinasabi ni Kristo. Si Kristo may sabi nito Basa. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayun. Araw-araw, pagsunod kay Kristo. Araw-araw, may Kristo ka. Aalalahanin mo si Kristo araw-araw. Kaya, alam nyo mga kapatid, minsan, sabi nga ng Biblia pero hindi ko natutuloy, saka na lang. Masasaktan kayo Ba't ka naman ikaw, Mr. Soriano, tutul sa Pasko? Hindi. Napakaganda ng diwa ng Pasko Ba't ako tututul doon? Kung ukol kay Kristo, tutul ako? Hindi. Tutul ako sa mali. Kagaya nito Kilala niyo si Santa Claus? Di ba? One of the most famous figure in the Christmas season is Santa Claus. Alam niyo bang wala ng Santa Claus? Inalis na. Sinuspindi siya ni Papa Juan 23 noong October 28, 1958. At June 3, 1963. Sinuspindi si Santa Claus. Pope John the 23rd, the Pope of the Roman Catholic Church, declared that Saint Nicholas or Santa Claus is not a real person. He is a myth. Kasama siya sa listahan ng mga santo na inalis. Basahin natin, Volume 21, page 51, second paragraph of Compton's Encyclopedia, Santa Claus, the legend of jolly old Santa Claus or Saint Nick, began with the real person Saint Nicholas, who lived many centuries ago, according to the Catholic the Compton's Encyclopedia. Ito is a Compton's Encyclopedia. Although he is one of the most popular saints honored by Christians, very little is actually known about him. He lived during the 4th century in Lycia, a province of the southwest coast of Asia Minor. Tradition says he was born in Patara, a seaport, and traveled to Egypt and Palestine as a young man. Eventually, he became bishop of the Church of Myra. During the period of persecution of Christians by Emperor Diocletian, he was imprisoned, but he was released by Diocletian's successor, Constantine the Great. The transformation of Saint Nicholas into Santa Claus, or Father Christmas, began in Germany among Protestant churches. There he was called Christkringel, derived from meaning Christ child. And he became permanently associated with the Christmas season and gift giving. From there, his legend spread to France, where he was called Père Noël. In the Dutch colony of New Amsterdam, New York, he was called Sinterklaas, which easily became Santa Claus.
As Christmas became more widely celebrated, the legend grew. In 1823, Clement C. Moore wrote A Visit from St. Nicholas, portraying Santa Claus riding in a sleigh drawn by 8 tiny reindeer, the same mode of travel he uses in Scandinavia. The first drawing of him that resembled Santa Claus was a cartoon by Thomas Nast that appeared in Harper's Weekly in 1866. Yung nakikita niyong itsura ni Santa Claus, ay, nung 1866 lang idinrawing yon ni ni Thomas Nast. Ngayon, ito'y sinasabi ng Compton's Encyclopedia. But I prefer to believe the Pope more than what the Compton's Encyclopedia says. And the Pope in Rome, on October 28, 1958, natatandaan ko ito, na-publish ito sa mga periodiko, tao na kasi ko noon 1958. Na-publish ito sa Manila Times, sinuspindi ang mahigit sa 200 santo. Isa ron si San Nicolas. Isa pa ron si Saint Valentine, kung alam nyo, yung 14 ng Pebrero. Inalis din. At yun daw mga santo na hindi naman umiral, sabi ng Papa sa Roma, Pope John the 23rd. On October 28 and on June 3, 1963, suspended Santa Claus. Inalis niya sa listahan ng mga santo. Dahil hindi raw totoo at hindi raw umiral. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya meron tayong kinakanta-kanta ngayon na hindi naman related sa katotohanan, mga myth, mga legend, mga alamat na hindi totoong nangyari. I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. He didn't see me peep down the stairs to heaven. He thought that I was locked up in my bedroom fast asleep. Ayan. Then I saw mommy tickle Santa Claus. Nakalimutan ko na. Ayan. Biro mo, dumami din ng dumami, nagkasunod-sunod puro lang pala imbento yan, di totoo. Oh. Yun namang may reindeer, ang umimbento naman si Clement Moore. Si Clement C. Moore, A Visit of St. Nicholas, portraying Santa Claus riding in a sleigh drawn by 8 tiny reindeer. Kaya ka, meron ka makikita, merong sleigh, At doon pati si Rudolph na popular. Rudolph the red-nosed reindeer have a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeers loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Biro mo, oo nga naman, no? It went down to history up to our times. Na hindi natin alam yung pala mga lang yon, mga haka, pinagkakagastusan ng maraming pera yan. Tapos andyan na nanggaling yung magsasabit ka ng medyas, lalagyan na yung Santa Claus ng candy. Naku mga bata, pinalaki natin sa ilusyon. Pinalaki sa ilusyon. Yan isang maliwanag na katotohanan hindi maitatanggi ng Iglesia Katolika na si Santa Claus sinuspindi na, inalis na sa listahan ng mga santo dahil sabi ng Papa sa Roma, siya raw ay hindi totoong umiral. Kinalulungkot ko sabihin ito. Pero yan ang totoo Yan na nasa history. Kung gusto nyo tutulan ako, pwede nyo po akong tutulan. Magpakita kayo ng ebidensya. Pero ako, pag tinutulan nyo, pakikita ko rin ng ebidensya. Let us go on with the Christmas season. Ito pong, alam nyo ba yung salitang Merry Christmas? O saan galing? Sa Catholic Encyclopedia, page 611, paragraph 4. Catholic Encyclopedia, page 611, paragraph 4. Ito po. The word Mary in Old English means blessed. The Old Mary in Old English meant blessed. Ang kahulugan pala ng Mary ay
Blessed. Sa Old English, ang ibig sabihin ng Old English siguro, yung British English. Yung English ng Britain, ano? Ngayon, it was thus used in the famous phrase, Merry England. Ayun. Which means, Blessed England. And in the wish, Merry Christmas. Not until the end of the 17th century did Mary come to mean exterior joy and hilarity. Oh? Nung palang pakahuluganan yung salitang Mary na maligaya o joy and hilarity, nung pala lang ito ay 17th century, nung mga 1600. Noon lang nagkaroon yung kahulugan na masaya. Samantalang sa umpisa pala ng English, yung salitang Mary is blessed, pinagpala. Ginagamit yun to greet England. Blessed England, Merry England. Ayan. Noong 17th century, ginamit na yon maging Merry, ay ibig sabihin maligaya. At maligayang Pasko. Merry Christmas. The custom of sending Christmas cards began in England about the middle of the 19th century. Noong 1800 pala nag-umpisa ang Christmas card. By 1860, greeting cards appeared for general sale. In America, the printing and sale of Christmas cards was introduced by Boston lithographer Louis Sprang in 1875. Source, Catholic Encyclopedia, page 611, paragraph 4. Yan ho ang mga ilang bagay na maano natin sa Christmas. Ayun namang Christmas tree. Alam nyo ba pinanggalingan nun? Eto po. Babasa tayo. Gusto ko lang na kahit pa kapi-kapiraso, mabigyan ko kayo ng insight sa pinanggalingan niya, mga pinagagagawa natin ngayon. Naku, laking gastos niyan. Eto basahin ko sa inyo. Trees and decoration. Ancient pre-Christian winter festivals used greenery, lights, and fires to symbolize life and warmth in the midst of cold and darkness. Yung pre-Christian winter festival, yun hong wala pang Kristyanismo, bago pa ipanganak ang Panginoong Hesus. Pagka pala malamig, yung mga pagano nung araw, nagkakaroon sila ng festival na naglalagay sila ng greenery. Sa gitna ng sila'y nakalubog sa yelo, nagkakaroon sila ng parang festival o kasayahan na naglalagay sila ng mga greens. Alam niyo ang kahulugan ng greens kung bakit nila ginagamit? Eto, the use of evergreens and wreaths as symbol of life was an ancient custom of the Egyptians, the Chinese, and Hebrews, among other peoples. Tree worship was a common feature of religion among the Teutonic and Scandinavian people of Northern Europe before their conversion to Christianity. Yung palang paggamit ng mga evergreens, yung mga bulaklak, yung mga berde, kung ano-ano mga simbolo, yan pala ay kaugalian bago pa dumating si Kristo nung mga Ehipsyo at nung mga Chinese and Hebrew people, ang sabi. Ngayon, they decorated houses and barns with evergreen at the year to scare away demons. Ayun. Kaya pala sinaglalagay ng mga berde, kung ano-anong mga bulaklak pagka may pag winter na, yung yung mayelo na, para yung mga demonyo raw palayasin. Ayun. To scare away demons. And they often set up trees for the birds in winter. Ayun. Naglalagay sila ng mga evergreen saka mga tree para yung mga ibon ma-invite nila winter birds. Ayun. Ngayon, tuloy po natin. For these Northern Europeans, this winter celebration was the happiest time of the year because it signified that the shortest day of the year, about December 21, had passed. They knew that the days would start to get longer and brighter. Alam nyo kasi, pag magpapasko talaga, di ba mas mahaba yung gabi sa araw, ano? Ngayon, pagkalampas nung December 21,
papunta na sa December 25, humahaba na uli ang araw kaysa sa gabi. Hindi nyo ba napansin ngayon, alas 5:30 pa lang madilim na? Pero pagdating ng 21 niyan, babalik yan. Mga alas 6 bago dumilim, o alas 6 pasado. Kuminsan nga, mag-aalas 7 na, maliwanag pa eh. Ayun, natutuwa sila. Yun daw ay, kasi, komo nga naman malungkot pagka may yelo, ano? Tapos mahaba pa ang gabi, lalo ka malungkot. Kaya, sumasaya sila dahil nakikita nila yung happiest day of the years, yung mahaba ang araw. Pagdating nung Christmas, nung 21, paglagpas nun. Papunta na ng 25 yon. They knew the days would start to get longer and brighter. The month during which this festival took place was named Jol. Yung palang festivities na yon ng mga unang tao bago pa magpanganak si Kristo. Yung pala kung tawagin yung kanilang festival na yon, yun sa month of Jol. Spelled J-O-L. Capital J-O-L. Jol. Ayan. Yun ang buwan nung pagdiriwang nila nung mahabang araw. Nagsasaya sila, naglalagay sila ng mga puno, mga evergreens, mga bulaklak, naglalagay sila. Kaya nakikita nyo ngayon, meron tayong mga Christmas tree, mga kulay berde, no? Tapos lalagyan nga lang ng puti eh. Tapos meron din mga wreaths, yung bang mga bulaklak. Meron din yan eh, pagka may Pasko eh. Yan pala, nung wala pa yung Kristo, nung araw pa, pinagdiriwang na yan, nung mga pagano, yan eh ginaganap sa buwan ng Jol. Jol. From which, please take note, from which the word Yule is derived. Doon pala lang galing yung Yule. Yan. At yan naman ang galing yung Yuletide season, which coincides with the Christmas of the Christians. Tanyo, yung palang pinanggalingan niya mga kung ano-ano yan, galing sa pagano, sa mga hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Ayan, ang dapat niyong maintindihan. Yule has come to mean Christmas in some countries today. Yule galing sa Jol. Jol yun eh. Kung i-pronounce nila yun, Yol. Ayan. Yung Jol, kung pronounce nila, Yol. Kaya doon ang galing ngayon yung Yule na ginagamit naman sa Christmas season sa mga countries of today. Kaya may Yuletide silang terminolohiyang ginagamit. Yan ay mga ilan sa mga impormasyon na mababasa natin. Ngayon tuloy natin. The modern Christmas trees seem to have originated in Germany during the Middle Ages. Sa Germany pala galang yan eh, during the Middle Ages. A main prop in a medieval play about Adam and Eve was a fire tree hung with apples called the paradise tree. Yung palang pinanggalingan ng Christmas tree, pag sa-celebrate ng mga Aliman, ng pag-ano nila kay Adan at saka kay Eva. Maglalagay sila ng isang puno, tapos sasabitan nila ng mansanas, at yun daw ang paradise tree, yung kinainan ni Eva at ni Adan. Ang sama pa, no? Yung palang pinanggalingan, yung palang puno ng paglabag ni Eva at ni Adan, ano? Kaya, bakit kinagat ni Adan ang mansanas ni Eva? Ayun, di ba? Meron tayong kanta, no? Doon pala galing yun, no? Yung Christmas tree, doon lang galing. Tapos, eto. It represented the Garden of Eden. German families set up a paradise tree in their homes on December 24, the feast day of Adam and Eve. Yung pala. Feast day pala ng Adam and Eve yun. Di pala yung feast day ni Kristo. Doon lang galing yon. On it, they hung wafers symbolizing the bread distributed at the celebration of the Holy Eucharist or Communion in churches. Because the Christmas holiday followed immediately, candles representing Christ as the light of the world were often added to the tree. Eventually, cookies and other sweets were hung instead of wafers. In the same room as the tree, Germans kept a Christmas pyramid made of wood with shelves to hold figurines. The pyramid was also decorated with evergreens, candles, and a star.
By the 16th century, the pyramid and the paradise tree had merged and becoming the Christmas tree so popular today. Ayan. Yung palang kasaysayan noon, nung ika-16 na siglo, ibig sabihin noon, nung mga panahong na-discovery ang Pilipinas, pinagsama yung paradise tree ng mga Aliman at yung pyramid. Kaya ngayon kung makikita nyo, di ba ang korte ng Christmas tree pag gano'n, di ba? Doon ang galing yon. Samantalang yung talagang puno, ang korte pag gano'n. Di ba talagang puno naman ito, yung idea ng pyramid tree at saka yung idea ng paradise tree pinagsama noong 16th century, yun na ngayon ang popular na Christmas tree. Biro mo, gagastusin mo yung pera mo sa walang kakwenta-kwentang kung ano-anong pinanggalingan. Tapos lalagyan mo ng kung ano-ano ring mga, yung palang dekorasyon pala ng kulay pula, yung palang apple na nagbigay kasalanan kay Eva at kay Adan. Sa paniniwala, sa tradisyon. Di ba ang Christmas tree nilalagyan ng mga bilog-bilog na kulay pula, no? Oh. Christmas balls tawag. Apple pala, symbolism nun. Yung pala yung mansanas ni Eva kinagat ni Adan. Ayan. Yan. Dapat yung maintindihan yan, mga kapatid. Sa ating pagdiriwang ng Christmas. Eto pa. Konti na lang naman ito Hindi bali lang mahaba ito dahil marami ito Music. Palagay ko payag kayo, no? Music. The range of Christmas music, both sacred and non-religious, is large. Both sacred and non-religious is large. From the majestic oratorio Messiah by George Frederick Handel to the light-hearted Here Comes Santa Claus, the most popular of non-religious tunes is probably Irving Berlin's White Christmas, written for the movie Holiday Inn, released in 1942. The most traditional Christmas songs are carols. The word carol was associated with dance and open air. Ayan. Yung palang caroling, yung carol galing sa meron sayaw tapos open air. Ayan. It is associated with dance and open air. It later came to mean simply a joyful religious song. In France, the term is Noel. Yung palang carol, ang katumbas nun sa Francia, Noel. And in Britain, Noel. Spelled N-O-W-E-L-L. Ayan. Best known of modern carols is Silent Night, Holy Night, composed in Austria by Franz Gruber in the 19th century. Other popular carols include the First Noel, Hark the Herald Angel Sings, Away in a Manger, O Little Town of Bethlehem, and Joy to the World. The Lord is come, let earth receive her King. Ayon. Yan ang mga pinanggalingan naman niyang mga kanta-kanta sa Christmas. Yan pala, nag-umpisa lang noong 18th century, as far back as the 15th, 16th century, doon lang nag-umpisa yan. Kaya ang mga apostol, alam niyo ang mga apostol, walang caroling. Itong mga tinamaang born again ngayon, nakakaroling-caroling. Papadalang ka ng notice na kami magkakaroling, huwag kayong aalis. Pera yon. Naku, lalakas kumita ng pera pag magpapasko. Yang mga yan. At yun nga isang alagad nung taga Marikinang apostol ng pera. Di nagkakaroling sa amin, pinakulang ko ng video. Galit na galit yung babae. Wawasakin yung video camera namin. Ba't mukha ko wawasakin to? Ba't kayo kami kinukulan? Ba't kayo nasa daan? Ba't masama bang kunan yung daan? Natamaan sila ng camera. Galit na galit. Mata nyo? Panluloko lang yan Hindi mo alam kung saan galing yung caroling na yan Ha? Alam mo na ba, pinag-aralan mo ba yan? Ako, hindi ako tutol ng kanta-kanta, no? Pero para gamitin mo yung kanta, para magnegosyo at dahilanin mo pa ang Diyos. O mano po, ninang-ninong, kami na mamasko. Maganda na nga sana kung bata na lang no? Bata naman, katuwaan lang naman bigyan mo naman ano naman masama ron, di ba? Yun ang alam ng bata, bigyan mo na, bagayan mo na yung alam niya. Kaya nga,
Hindi ako naniniwala dyan sa mga born again, ano? Ba't ako maniniwala yung mga kabila ninyang mga yan? Karamihan, hindi naman lahat. Bakit? Bakit kayo born again? One simple answer is, hindi kayo naniniwala sa Katoliko. Di ba? Kaya kayo nag-born again, lumayas kayo sa Katoliko. Tama, hindi? Kaya nga, tawag sa inyo nga, hindi na Katoliko, born again eh. For the simple and very simple reason that you do not believe the Catholic Church. Bakit yung pagkakakwartahan na galing sa Katoliko, daladala nyo? Di ba? Bakit? Pagkakakwartahan kasi eh. O, tatapat ka lang, kung mo alam nila, ang Katoliko, pagka Pasko, maraming pera at saka mapagbigay, tatapatan itong sa mga mapagsamantalang born again daw sila. Ha? Di ba kayo mga racketeers niyan? Sinasamantala yung kagandahan loob ng Katoliko. Kung totoong mali ang Katoliko, lumayas ka, huwag mong gagawin yung mali nila. Pero bakit pagkakakwartahan ginagawa mo? O di dapat mag-cruise ka na rin sa imahit, lumuhod ka na rin sa Diyos-Diyusan. O di ba? Bakit? Katoliko ka rin naman talaga eh. Yung pa rin ang daladala mo eh. Kaya lang, inalis mo yung Diyos-Diyusan dahil hindi yung pagkakakwartahan, di ba? Pero yung pagkakakwartahan, hindi mo maalis. O, tamo. Ano ibig sabihin? Mukhang kwarta ka. Ganun yun. O, magalit na kahit matuwa. Niloloko tayo mga pastor natin eh. Kung totoong nag-born again ka at umalis ka sa Katoliko dahil mali, bakit naman ikaw ay yung ugali ng Katoliko ay daladala mo? At sinasamantala mo pa ang Katoliko? Dahil alam mo nagbibigay sila, sinasamantala mo naman. Kaya yung mga taga-Marikina na yan, at yung galing sa Davao, isakaw ng pera yan. Matakaw yung galing sa Davao, kaya pati pangalan niya, ang tulog, abuloy eh, hindi ba? O, di ba? Nangangaroling din yan. Ha? Nangangaroling din yan. Sinasamantala rin ang kagandahan loob ng Katoliko. Kaya ako, sabi ko nga, nagbago ka pa ng relihiyon. Pumunta ka sa lalong mas masama ka pa. Di ba buti pa hindi ko lang nagbago? You have to change for the better, not for the worse. You are worse now. You are claiming to be born again, but you are worse. Bakit? You are hypocrites. Kunyari, umalis ka sa Katoliko, pero pagkakakwartahan mo, pupuntahan mo ang Katoliko at gagayahin mo uli. Tamo. Di para kang aso na umalis sa suka tapos bumalik, nilamon uli suka niya. Di ba ganun yan? Basa. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. Tanyo? O ano pinag-iwan mo dyan? Di ba ganyan ka? Yan ang mali. Kaya po ako tutol. Hindi ako tutol sa Pasko, ha? Tandaan nyo, hindi ako tutol sa Pasko. Kung yung birthday ng kahit na sinong kaibigan mo, inaalaala mo, di ba? Yung pakayang kay Kristo. Kaya lang wala kang araw eh. Di nilagay sa Biblia. Kaya ako, kung magpasko, araw-araw. Bakit, Mr. Soriano, araw-araw Pasko? Oo, wala lang kong pera. Pero kung may pera ako, talagang pakikita ko sa yung araw-araw ay Pasko. Araw-araw magsasanta Claus ako. Wala lang kong pera eh. Pero madalas. Madalas akong magbigay sa kapwa, sa bata. Ako nga, kung magbigay sa bata pag humingi sa akin pingin naman pong pambili ng tanghalian. Hindi ko bibigyan ng piso. Ano mabibili mong tanghalian sa piso? Toothpick man, baka kulangin yung piso mo eh. Di ba? Pag nagbigay ako, talaga makakatanghalian siya. Bibigyan ko ng 39, tipid meal na yun sa, di ba? 39.50. Magagawa mo naman yun kahit hindi Pasko di ba? Kahit hindi araw nung Pasko nila. Kasi yung Pasko, hindi araw yon. Yung Pasko, si Kristo yon. Siya ang Pasko ng Kristiyano. Siya ang ating kapayapaan. And let us be with Him every day of our lives. Let us remember Him every day. Yan ang tunay na Pasko. Pero yung Paskong pinagdiriwang natin ngayon, kayo na ang bahalang mag-assess kung tama kayo dyan, kung hindi. Pero, di ko kayo pinipigil. Bahala kayo. Kumanta kayo kung gusto nyo kumanta. Maganda naman yung kumakante. So fast the voice of an angel. Kantayin mo. The first Noel, the angel did say. First Noel, ibig sabihin nun, yung first carol. At ang nag-first caroling daw, yung mga angel. At sinabi raw yung first Noel na yon sa was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay in keeping their sheep
On a cold winter night that was so deep. Mali! Shepherds in fields as they lay. On a cold winter night, sinong shepherd ang magtitiyaga doon sa gitna ng yelo kasama yung kanyang mga pastor noon. Kaya tama yung umpisa ng kanta pero mali na nung bandang huli kasi isinunod nila sa season. Kayon, in reality hindi tama. Kaya namali na pati kanta. Kaya yung we three kings of Orient are bearing gifts, we travel afar, hills and mountains. Biro mo, sila raw na 3 hari ng silangan. May daladalang regalo at may dalang ginto. Ay, naglakbay ng mga hills and mountains, mga bundok, mga bundok-bundukin. Sa loob-loob ko, napakamali nito. Biro mo, 3 silang hari, walang ayudante kahit isa. Sila-sila lang. Napakawalang utang na loob naman ng kaharian pinaghaharian itong mga haring. Ito hindi man lang nilagyan ng bodyguard, may mga daladalang mga mahahalagang bagay. Kasi hindi naman talaga nakasulat sa Biblia 3 hari. Ang nakasulat sa Biblia, wise men. Bahala na kayo magsuma-suma. Marami pa akong gustong sabihin, mga kapatid. Pero parang si Pablo nung araw, marami siyang gustong sabihin. Ang sinabi niya na lang ganito, Hebreo. Pakinggan niyo. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak. Okay, tayo. Minsan, kinukulang tayo ng panahon. Si Pablo rin, kinulang na ng panahon. Sinusulat niya, kinulang na siyang panahon. Ako naman, kulang na rin ang panahon. Kaya titigil na muna ako, bahala na kayong magpasko. Nasa sa inyo na yon. Pero ako, hindi ako tutol sa Pasko. Inuulit ko, maganda ang diwang daladala ng Pasko sapagkat yung kapayapaan. Bibigyan natin ng reaction ang napanood nating video. Hindi ko layunin ang magmarunong, kundi nais kong maibahagi ang aking natutunan sa Biblia. Walang eksaktong petsa sa Biblia ng kapanganakan ni Jesus. Noong unang mga siglo, iba-iba ang petsang ginugunita ng mga Kristiyano ang kapanganakan ni Kristo. Pagsapit ng ika-4 na siglo, pinili ng simbahang Katolika ang Disyembre 25. Ang isang dahilan, ito ang petsa ng Romanong kapistahan ng Sol Invictus, kaarawan ng hindi matitinag na araw at malapit sa winter solstice. Ginamit ang petsang ito upang ipalit si Kristo bilang tunay na ilaw ng sanlibutan sa halip ng mga paganong pagdiriwang. Ang paliwanag nila ay pagtuturo lamang at pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi ang pagsasabing ito ang eksaktong araw ng kapanganakan ni Jesus. Pero mali pa rin, dahil ang araw na ito kaarawan ng Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ano yon? Panakip butas si Jesus sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. At saka alam na ng mga born again na hindi ito ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Bakit sila nakikiselebrasyon sa araw na ito? Dahil kaya sa pera? Mahiya naman kayo mga born again. Dapat ituro ninyo ang tama. Dahil alam na ninyo na hindi yan ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.